Hi Scorpio! Welcome back sa ating Tagalog Reading Channel. Ako ay si Adi at isa kong intuitive reader. Gagawin natin na inyong monthly collective Tagalog reading sa buwan ng March 2024 and maaaring mag-resonate to from today's month all the way sa next 3 to 6 months. So March, April, May, June, July, and August. So, sa mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog Reading Channel. Sa ating mga current subscribers, maraming salamat po sa pakikinig sa inyong monthly Tagalog readings. As you know, collective reading to, so maaaring mag-resonate or hindi sa inyo. Kung hindi mag-resonate, meaning lamang na hindi ito para sa inyo, I will tap into your energy probably next month. Okay? So, i-shuffle lang muna natin ang mga baraha in front ulit sa harap ng camera. Kahit na pre-shuffle ko na to kanina. So, I'll see you in few seconds, Scorpio. Okay? Hi again, Scorpio. So, simulan na natin ang inyong general life reading sa buwan ng March 2024 all the way sa next 6 months. Okay, kukuha tayo ng 7 baraha at titingnan natin yung snapshot ng general life reading ninyo. Okay, short-term prediction. Okay, sa unang baraha, meron tayong adaptability. Okay. Position 2, tatago muna natin, no? Nabuksan lang natin yung una. Pa-suspense lang, guys. Sa-4, sa 5, 6, and yung 7. Okay? So, position number 2, meron kang, wow, miracles. Mama Mary. Position 3, meron tayong truth. Okay, Scorpio. Position 4, meron ka namang the moon. At position 5, meron tayong home. 6 to. At position 5, meron tayong illusion. 4, 5, 6, and at the center, meron kang stillness. Alright. So, Scorpio, umpisa natin sa position 1 mo. For the month of March daw, no? Yung release kasi kailangan na talagang completely at let go. Yung mga bagay na hinuhold back mo na kailangan mo ng pakawalan. Para naman, kumbaga i-unleash, no, for the greater good, no. So, sinabi dito, adaptability. So, maaaring naging rigid tayo in the past few months, past few years, no, sa ating mga choices, decisions, sa mga situation, at mga tao. Okay, parang meron tayong rule, at ito yung dapat nating tingnan at sundin. Okay? Ngayon na sinasabi dito, mas maging open-minded tayo. May sense of awareness tayo sa mga differences and mga disagreements or sabihin na natin mga something na hindi tayo aligned or attuned, diba? Na hindi natin napag-isipan na why not maging mas open ako sa ganitong person or situation. I mean, mas maging open-minded ka, mas maging flexible din tayo. So, parang wag tayo settle down sa mga bagay na comfortable tayo. So, ang sinasabi, pag may dyan ng adaptability, maging tayo, no, adventurous din, you know, open-minded, curious, no, and mag-take tayo kahit papano minsan from time to time ng leap of faith or ng risk, no, get out dun sa comfort zone natin or yung mga bagay na nakasanayan natin or pinaniniwalaan natin. Okay, wag masyadong rigid, okay? Now, sa position 3, kailangan may pagpatuloy nandiyan ng miracles, si Mother Mary, no? So, maaari na Catholic kayo, okay? Maaari na, sinabi dito, since nandito si Mother Mary sa mga bagay na kailangan mo ipagpatuloy yung pagpe-pray, pagdunubina, kung ginagawa niyo yan sa ating Blessed Virgin Mary, yung devotion niyo, kung Marian devotee rin kayo, okay? Yung spiritual work na ginagawa niyo ngayon, yung mga spiritual duties or responsibilities or obligation mo, wag mong kakalimutan yung sinasabi dito. Kasi, lahat ng bagay na ginagawa natin, lahat ng spiritual work, panalangin, naririnig yan, napapakinggan, at ibibigay ng Panginoon at ng Inang Maria, no, through her intercession to our Lord Jesus Christ. Ibibigay niya kung makakabuti sa'yo. So, ipagpatuloy mo yung part ng spiritual work mo kasi hindi mo alam kung kailan darating yung blessings and graces at mga himala. Okay, continue do the work of praying, magnovena, magsimba, paano ka ba nag-express ng belief system mo? For sure, Catholic ka, no? Kasi lumabas ang ating
Blessed Mother dito sa position 2. So, ituloy mo lang yon. Continue believing, praying, no? Yung mga spiritual work mo, ipagpatuloy mo yan, huwag mong bibitawan, huwag mong kakalimutan. Okay? Huwag kalimutang manalangin at maniwala sa ating pananampalataya. Palakasin mo palalo yung pananampalataya mo, or kung malakas na yan, ipagpatuloy mo yan. Sustain, continuity. Okay? Huwag mo silang kalilimutan. Huwag mo kakalimutan ng Panginoon. Ngayon, at position 3, the truth. Ngayon, may mga manifestations tayo na sinasabi dito, kailangan mong ibigay sa sarili mo na naniniwala ka na makukuha mo. Okay? Yung mga manifestations na hindi naman talaga imposible na makamit. Kasi baka mayroon tayong mga manifestations na sabihin na natin na gusto natin, pero let's say, for example, gusto natin maging asawa mala Brad Pitt o mala Chris Evans, no? So, magpaka-realistic tayo sa mga manifestations natin, Scorpio. Yun ang ibig sabihin nito. Tanggapin natin yung mga katotohanan, no? It's like maging mas realistic, huwag tayo masyadong idealistic sa ating mga manifestations, no? Sometimes kasi may mga wishful thinking tayo, right? Kahit sino, kahit ako, no? Pero sometimes nahihirapan din ako sa part na tanggapin, no? Yung situation for what it is. Tinatry natin i-manifest, though alam naman natin na imposibleng ma-manifest na yata tong taong to or yung situation na to as of this time. Kasi gusto ko uling mag-abroad, no? For example, sa Singapore or Dubai. Pero ang nangyayari ngayon, kung titingnan mo yung trend, medyo naghigpit sila. Ipupush mo pa rin ba o kailangan mo ng redirection sa mga desires and goals na ganyan? So, ako, I will decide na siguro for the time being, magpupursue ko ng mga opportunities muna sa Pinas. Okay? At pag nag-open up ulit yung mga borders na yun sa mga foreigner after COVID, then pwede kang bumalik. So, ito yung kind of manifestations na kailangan na adjustment. Kaya meron kang adaptability dito at miracles. Who knows on the horizon? Like I said, mag-open up ulit. Kaya, continue praying doon sa mga bagay na dinidesire mo. Right now, maaaring hindi siya tangible, hindi feasible dahil yung mga situation ang nagre-restrict, hindi mo kontrolado. So, accept the situation for what it is. Yung manifestation mo, gawin mong mas realistic, mas align kung ano yung napapanahon. Okay? Now, at position 4, Scorpio. Alright, so, meron tayong the moon. Ito yung mga external influences sa'yo. So, maaari na may mga situations and people na maraming sinasabi, maraming pinapayo, maraming ina-advise, no? Their goal is, they mean well, okay? They mean well, gusto nilang makatulong. But, on the long run, instead na mas nakakatulong sa dami ng mga advices, let's say, for example, mas nalilito ka. No? So, yung influence mo. Yung sa external influence mo, maaaring mag-cloud ang judgment mo. Okay? Hindi mo makikita masyado yung direction na gusto mo. Maaaring maligaw ka ng landas or mas stuck ka. Okay? So, yun ang sinasabi sa'yo for March all the way to next 6 months. So, mas maging lang tayo na sinabi nga flexibility pero manatiling maniwala na may plot twist na mangyayari o biyaya pang darating. Mag-i-improve yung current situation mo. Okay? Sinasabi nga, be more truthful sa judgment mo, no? Pagdating sa mga bagay na gusto mo. Kasi nga, feeling ko yung nangyayari ngayon, baka nakaka-influence talaga yung mga opinion ng ibang tao sa judgment mo as of this time. So, malamang, ang maganda dyan, be more discerning, no? Kung ano yung opinion na iti-take mo at hindi. Okay, Scorpio, yun ang nararamdaman ko sa relation ng card mo from the get-go, okay? So, be more careful. Kung mas nakaka-harm, mas nagkakaroon ng confusion sila sa situation and people na to sa mga decision-making mo, hindi maganda yung vibe, no? Na, kumbaga kasi kung bibigyan ka ng advice or ng direction, may patutunguhan. Pero kung wala, ibig sabihin, hindi siya nakakatulong sa'yo, Scorpio. Okay? So, you have to be careful sa mga external energies na yan. People and situation. Now, sa fifth card mo, meron kang illusion. So, diba? May moon ka na. Ang moon is illusion din actually sa tarot card. Ito ay oracle card. At may truth ka. So, may illusion and truth. So, sinasabi ko nga sa'yo, no, alam mo, ang gulo talaga ng mo ngayon, vision mo or perspective mo right now sa mga things. Maaaring alam mo kung saan mo gusto patungo, kung anong gusto mo, kung sino ang gusto mo. But at the same time,
may confusion at the moment. Okay, yung kailangan mo ibigay daw sa sarili mo, yung illusion na yan or sa ibang tao. Okay? Maaari din na, since clouded, no, the moon, yung uncertainty, no, ng mga external people and situations right now sa'yo, okay, pwede rin to yung mga nasa paligid mo. Kaya nahihirapan tayo mag-navigate kung saan tayo pupunta, no. Yung external influence mo right now din, ang daming uncertainty. Ngayon, ang kailangan mo na ibigay sa sarili mo, may illusion. So, I feel strongly, kung ito yung kailangan mo ibigay sa iba sa sarili mo, diba sinasabi ko, iwasan mo yung confusion, but at the same time, lumabas siya. So, I feel like, may lesson kang dapat matutunan dito sa illusion na to. Parang you have to go through sa ganitong confusion, sa mga lies and deception, at mga backstabbing, maaaring ganun, no? Or mga two-faced situation, no? Kailangan mong, kailangan mo siyang pagdaanan. For some reason, maybe to make you better. Para makita mo, finally, kailangan mo i-shatter ito. Yung mga illusions na to. Okay? Which is, yan ang magiging challenge mo or obstacle mo for the next 3 to 6 months at in the current month. Okay? Kaya ang sinasabi nga sa manifestations mo, no, maging realistic lang tayo and truthful. Kasi nandyan nga, ang kumakaunter sa manifestations mo, yung moon and illusion, ang binibigay mo sa sarili mo, right now, pwede itong advice hindi ito necessarily kailangan mong gawin. Binibigyan mo yung sarili mo ng illusion sa paligid mo, hindi yun yung dapat mong makita, pero at the same time, you see or feel differently. Okay? So, be more realistic. Alam mo yun alam ko subconsciously, alam mo na hindi ito talaga yung totoong, yung at the surface. At the face value, alam mo na deep inside, na may sagot ka naman na alam mong hindi to totoo. Yung nakikita ko na to is not what it is. Okay? For some reason, parang nandun siya at the surface. So, pinapaalalahanan ka lang, no? Magpaka-practical and logical tayo. Okay? Now, sa position 6 mo, new beginnings home. Okay, ang mga new beginnings mo, March all the way to the next 6 months, short-term prediction to, lahat yan may kinalaman sa comfort zone mo, sa coming home, returning maaari rin sa sarili mo, yung parang inner core mo, yung kung sino ka talaga, yung lahat ng new beginnings mo, lahat ng gusto mong i-manifest, no, babalik ka sa kung sino yung pinanggalingan mo o saan ka nanggaling. Parang ganun ang sinasabi. Okay? Right now, yun ang direction o yung path na inilalaan sa'yo. Home. Okay? So, parang it's about time na parang alam mo yung song na alala kong return to innocence. Return to home, return to your family, to your friends. Babalikan mo, nagsisimula ka, pero babalikan mo yung mga tao na kinalakihan mo. Okay? Magkakaroon ng reconnection sa family mo, sa friends mo uli. Magkakaroon ng revival to. Parang feeling ko return to Return to your home, sa childhood memories mo. Yun ang mga new beginnings mo. Babalik ka kung saan ka nang galing. Okay? Parang for some reason, nafe-feel ko, kunwari nag-abroad ka, and then, bumalik ka ng Pinas. So, magkakaroon ka ng bagong simula sa buhay mo. At lahat yun, I feel strongly na may kinalaman sa finally na sa bagong buhay, bagong Pilipinas, nasa Pilipinas na uli ko. Parang ganong energy nararamdaman ko, Scorpio. Para sa'yo. Basta, ang lahat ng new beginnings mo, may kinalaman to your old self. Okay? Napakaganda. Hindi ko pa alam kung paano ko ma-explain beautifully, pero gano'n ang naramdaman ko doon. Ngayon, at the center is stillness. So, natutunan mo na kumalma. Kapayapaan. Mas priority mo ang kapayapaan above anything else. Above sa career mo, above sa money mo, and above sa mga chaos and conflict and toxicity. So, maybe, as we grow older, as we grow wiser, mas pinaprioritize natin ang ating self-growth, mental health, and physical health as well. Okay? So, sana nag-resonate kayo sa reading na to, Scorpio, no? General life reading to. And, kung hindi man kayo nag-resonate dito, it means na hindi para sa inyong reading. I might tap into your energy next month. Hindi naman buwan-buwan para sa atin ng reading, no? Personally, kasi
it's collective reading. Okay? So, sana nag-resonate kayo and I'll see you guys on your next month reading. Gagawin natin ang inyong love reading in a separate video. Take care, Scorpio. Mahal ko kayo. God bless. Bye!